Pagkatapos matagumpay na maibalik si Xiaoyu, bumalik sila Shou sa Jinting Mountain. Sa sikretong silid, tiningnan niya muli ang halaga ng kanyang merit points, na 5,010 lang sa kasalukuyan. Hindi siya nakakuha ng maraming merit points sa paglalakbay sa altar. Ang 5,000 puntos ay sapat lang para bilhin ang Mighty Four Quadrants Avatar, na direktang makakapagpabuti sa aking paglilinang. Ang tanong, kailangan ko bang gastusin ang lahat ng aking merit points para bilhin ito? Parang hindi sulit. Noong nakaraang beses, gumastos ako ng 66 na lucky points sa lottery at nakakuha ng reversal card. Siyempre, baka makuha ko ito sa unang pagsubok. Gayunpaman, mayroon akong eksaktong 5,000 merit points at wala akong pagkakataong subukan muli ang lottery. Mag-stabilize muna tayo. Ligtas ang Jinting Mountain ngayon, kaya dahan-dahan akong makakaipon ng mas maraming merit points. Pagbutihin muna natin ang aking paglilinang. Ang mga item card ay kapaki-pakinabang lang sa one-on-one na labanan. May kasamang swerte sa paglalakbay na ito sa kaganapan. Sa normal na sitwasyon, sino ang magbibigay sa iyo ng pagkakataong lumaban ng mag-isa? Ding, nakuha mo ang Mighty Four Quadrants Avatar. Habang tumutunog ang boses, nawala ang orihinal na 3 condensing flowers, pinalitan ng bagong labas na 4 quadrants avatar. Ang tunay na chi sa aking katawan ay parang baha, sumisira sa dantian at sea of chi sa ilalim ng gabay ng bagong teknik. Mabilis na lumalawak ang tunay na chi. Madali kong nalampasan ang mid-stage bottleneck ng condensation realm at sumulong patungo sa peak. Pagkatapos, napuno ang dantian at sea of chi ng mas maraming tunay na chi. Nakatayo sa pagitan ng langit at lupa, ako ay parang isang lalagyan. Kung gaano karaming tunay na chi ang kaya kong ilagay ay depende sa kung gaano karaming kaya ng aking lalagyan. Ang laki ng aking meridians at dantian at sea of chi ang mga pangunahing salik sa aking lakas bilang isang cultivator. Ngunit hindi ako ordinaryong cultivator. Ako ang pinakamalakas na kontrabida sa mundo. Ang aking dantian at meridians ay matagal nang nahubog at hinasa. Habang napupuno ang aking tunay na chi, parang sinisira ng Yellow River ang mga pampang nito, hindi mapigilan. Nagsimulang umakyat ang aking paglilinang. Naiintindihan ko na ngayon. Noong una kong nakuha ang system, nakatuon ang aking paglilinang sa pagpapalakas ng aking katawan. Ang pagpapalakas ng katawan ay nagsasanay ng mga muscles, bones, at skin, na nagawa na ni GTN, kaya hindi na kailangang sanayin ang mga ito. Tungkol sa pagbubukas ng 5 orifices at pag-abot sa condensation realm, katulad ito ng mental cultivation. Ang 8 meridians ng Brahmite Sea ay tungkol sa pagbubukas ng 8 meridians, na nagawa na ni GTN daw. Sa madaling salita, kung gaano ako makakaunlad ngayon ay depende sa antas ng aking teknik at kung gaano karaming tunay na chi ang kaya kong maabsorb. Sa pag-iisip na ito, natuwa siya. Sa ilang kadahilanan, palagi niyang nararamdaman na sa oras na ito, mas madaling mag-concentrate at linisin ang kanyang espiritu sa pagbabasa ng heavenly writing. Itapon ang mga miscellaneous thoughts. Kaya kinuha niya ang heavenly writing at nagsimulang magbasa. Samantala, sa Cave of Reflection, nagpabalik-balik si Ming Shirin matapos ikulong si Xiaoyu sa loob ng kuweba. Ang cultivation ni Sister Tianqin ay inalis ni Master. Kung wala ang kanyang cultivation, tiyak nahihina ang kanyang mga bodily functions. Inaasahang makikita siyang ganyan. Nang makita ni Xiaoyu ang pagod na itsura ni Tianqin, hindi niya napigil ang matakot ng palihim. Ganoon ba kalala ang parusa? Sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng swerte na mayroon pa siyang cultivation. Wala akong tibay at lakas ng loob tulad ni Tianqin. Kung mawala ang aking cultivation, ano ang pagkakaiba nito sa kamatayan? Tumigil si Ming Shirin bago nagpaliwanag kay Xiaoyu, Sister Xiaoyu, swerte mo na nakabalik ka ng ligtas mula sa mga kamay ni Master sa pagkakataong ito. Inutusan ako ni Master na ikulong ka sa Cave of Reflection para sa introspection. Huwag mo akong sisihin, iyong senior brother. Bago pa makasagot si Xiaoyu, itinaas ni Tianqin ang kanyang ulo. Nang makita ang marka sa kanyang noo, bumulong siya, witchcraft. Tumango si Ming Shirin bilang pagsang-ayon, oo, witchcraft iyan.
Sister Tianqin, marami kang nakita sa labas ng mundo nitong mga nakaraang taon. Mapait na tumawa si Tianqin nang marinig ito. Witchcraft restrictions. Mahirap para sa mga cultivator na sirain ang mga iyon. Para na ring inalis ang iyong cultivation. Ganyan na ako ngayon, si Xiaoyu naman ang susunod. Sino kaya ang susunod? Hindi natiis ni Xiaoyu at sinubukang kumbansihin siya. Sister, bakit ka nagtataglay ng ganoong sama ng loob kay Master? Sa mga nangyari, nagpakita si Ming Shirin ng walang magawang tingin. Sister Tianqin, handa ka bang manatili sa Cave of Reflection habang buhay? Ang nakatagong kahulugan ay kumbansihin siya na humingi ng tawad kay Master. Tumawa si Tianqin, sa estado kong ito, ituring mo na lang akong patay. Matigas ang ulo, galit na huminga si Ming Shirin. Sa sandaling iyon, umalangaw ang isang resonance ng Energy Master mula sa labas. Nang maramdaman ang anomalya, mabilis siyang nag-iwan ng mensahe at nagmadaling lumabas. Magmuni-muni kayong dalawa dito. Susuriin ko kayo araw-araw. Pagkalabas niya, tumigil siya sandali para pakinggan. Nakita ang pinagmula ng resonating sound na ang Evil Sky Pavilion. May naglabas ba ng kanilang Merid Ian sa pavilion? Paano nakapasok ang isang Brahmite cultivator sa Jinting Mountain? Napakatapang nyo. Tuturuan ko kayo ng leksyon. Napakatapang na lusubin ang respetadong Evil Sky Pavilion. Anong klaseng Tom, Dick, at Harry ang makakapasok? Sobra na ito. Paano kung ako ang sisihin ni Master? Parang samubo ako ng mas malaki kaysa sa kaya kong nguyain. Sa pag-iisip na ito, nagmadali siyang gumamit ng kanyang body technique patungo sa Evil Sky Pavilion. Naaalala ko noong huling beses na nasira ang barrier ng Jinting Mountain, pinayagan nitong makalusot si Zhou Jifang para atakihin si Master. Malaking swerte na hindi ako sinisi ni Master, pero kung patuloy na mangyayari ang mga ganitong bagay, may inis ako kahit hindi ako sisihin ni Master. Sa sandaling ito, nagkataon siyang dumaan sa Back Mountain. Kumislap ang mga mata ni Zhou Jifang ng bahagyang kagalakan. Agad siyang sumigaw bilang pagbati. Sa sumunod na segundo, umabot ang boses ni Ming Shirin sa ibaba, umalis ka. Babugbugin kita pagbalik ko. Nang marinig ito, natakot si Zhou Jifang at pinagpawisan ng malamig. Sa tingin ko hindi kita na-offend. Wala bang normal na tao sa Evil Sky Pavilion? Sa ilang sandali, nakarating si Ming Shirin sa Evil Sky Pavilion. Little Junior Sister, may nakita ka bang mga outsider cultivator na nakalusot sa Evil Sky Pavilion? Nang marinig ito, umiling si CIU Honor na naguguluhan. Wala. Bakit? Naghanap si Ming Shirin sa courtyard ng ilang beses, pagkatapos ay bumalik sa kanyang orihinal na posisyon. Sigurado ka bang wala kang nakita? Sigurado ako. Nasaan si Master nagpapahinga? Sinabi ni Master na huwag siyang istorbohin. Nang marinig ito, nag-shush si Ming Shirin. Sisiyasatin ko. Paano kung may nakalusot na intruder? Pagkatapos, maingat siyang naglakad patungo sa pintuan ng sikretong silid. Pagkarating sa pintuan ng silid, nagsimula siyang sumilip sa door gap. Sa sandaling ito, nakita niya ang Energy Master sa loob ng sikretong silid na patuloy na dumadaloy sa katawan ni Lasho na parang alon. Ang apat na nakapalibot na mythical beasts ay umiikot din sa kanya, na parang nagmaterialize sa gitna. Nakatuon ni Lasho ang lahat ng kanyang atensyon sa heavenly writing. Ang bug zone ng aura kanina ay mula sa primal chi na dumadaloy sa aking 8 Merid Ians. Gayunpaman, kakaiba na ang aking 8 Merid Ians ay hindi kasing lakas kumpara noon. Kahit na binuksan ang mga ito ni Chi Tiandao noong nabubuhay pa siya, parang hamina ito. Sa normal na pagkakasunod-sunod ng cultivation, dapat mang-alap ng sapat na antas ng paglilinang bago mag-breakthrough sa 8 Merid Ians. Ang antas ng paglilinang na kailangan para sa bawat meridian breakthrough ay tumataas ng progresibo. Ngayon, parang nabaliktad ito. Nililimitahan ng mababang avatar level ang pagpasok ng Master Energy, katulad ng isang Predog Canal. Ang nakalap na Master Energy ay kasing dami lang ng isang balde ng tubig. Magpatuloy tayo sa pagbabasa ng heavenly writing gaya ng dati. Sa bawat pagkakataon, kapag nakatuon sa pagbabasa, lubos na malulubog ang sarili dito. Sa sandaling ito, nakalabas ang paa ni Ming Shirin,
sumisilip pa rin sa door gap. Halos sigurado na ang pinagmulan ng biglaang breakthrough aura ay mula sa sikretong silid, pero mahigpit itong nakasara at walang makita. Sinubukan niyang tawagin si Master Lasho, na sumagot sa kanya ng naguguluhan. Ang boses, na may halong gumugulong na alon ng Master Energy, na may malakas na kalabog, agad na napatalsik si Ming Shirin. Agad siyang nagulat, napakalakas na alon ng Master Energy. Kahit nasa aking nascent Divinity Tribulation Realm Cultivation, natamba ako ng sound wave. Paano ito posible? Pinapanood ang kanyang senior brother na mabilis na dumadaan sa harap niya, mabilis na nagpaalala si CIU Honor, fourth senior brother, huwag mong sirain ang rehas. Babayaran mo iyon. Nang marinig ito, mabilis na nakontrol ni Ming Shirin ang kanyang katawan, pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa ng may malakas na kalabog. Nagkamali ang disipulong ito. Naghinala ako na may nakapasok sa Jinting Mountain. Patawarin niyo ako, Master. Sa sandaling ito, tahimik ang Evil Sky Pavilion. Kahit si Lasho ay hindi maintindihan ang nangyari. Ang sound wave kanina ay talagang kahanga-hanga. Ang intensity ng sound wave ay tiyak na hindi kayang gawin ng isang baguhang Bromite Sea Realm Practitioner. Gayunpaman, may agwat ng dalawang realms sa pagitan ng Bromite Sea Realm at Nascent Divinity Tribulation Realm. Gaano man kalakas, hindi nito maitutulak si Ming Shirin pabalik. Nagpapanggap ba siya? Naguguluhang tumayo si Lasho. Sa labas ng Evil Sky Pavilion, nakaluhod pa rin si Ming Shirin sa lupa, habang namamangha sa kahangahangang galing ni Master. Nagtataka rin siya kung bakit hindi lumabas si Master. Kasabay nito, nararamdaman niya ang kapaligiran, walang nakitang mga intruder o anumang ibang galaw. Talagang kakaiba ito. Habang nag-iisip, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng sikretong silid. Nang makita ito, mabilis siyang nagsimulang magbola. Ang inyong lakas ay tunay na walang kapantay, Master. Hindi ako karapat-dapat sa inyong sound technique. Nakatayo si Lasho na nakapamaywang, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na may nakatagong kahulugan, magaling kang umarte. Dahil gustong-gusto mong umarte, pumunta ka sa Cave of Reflection at magmuni-muni ng 3 araw. Nang marinig ito, lubos na natigilan si Ming Shirin. Naguguluhan at mabilis na nagpaliwanag, Master, nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako. Kinu-question mo ba ang iyong Master? Naging walang pakialam ang tono ni Lasho. Natakot si Ming Shirin at pinagpawisan ng malamig. Hindi ako nangangahas. Tatanggapin ko ang aking parusa. Pupunta na ang disipulong ito sa Cave of Reflection. Pinapanood ang kanyang paalis na figure, hindi napigilan ni Lasho ang makaramdam ng kaunting pagkabigo. Akala niya makakakuha siya ng merit points sa pagkakataong ito, pero walang notification ang system. Hindi ba siya kumbinsido? Bibigyan ko siya ng mas mabigat na parusa sa susunod. Nakabalot sa malaking pulang kumot, dumating si Ming Shirin sa Cave of Reflection. Siya, na hindi naintindihan, ay may mga hinaing na hindi masabi. Akala niya nagbago ng gusto ang kanyang master mula noon. Tila nag-iisip siya ng sobra. Hindi pa rin mahuhulaan si master. Pero ano ang ibig sabihin ni master sa magaling kang umarte? Napakalamig at hindi komportable ang kuweba. Si Xiaoyu, na nakatatak ang kanyang cultivation, ay nakabaluktot sa sulok, nanginginig sa lamig. Nang makita ito, sinabi ni Ming Shirin, Junior sister, huwag mo akong sisihin sa hindi pagtulong sa iyo. Umiling si Xiaoyu sa loob niya ng bahagya. Sobra-sobra na ang ginagawa mo sa pagdalaw sa akin, senior brother. Hindi na ako hihingi pa ng iba. Nag-aalala lang ako na hindi kakayanin ni Sister Tianqing. Nang marinig ito, medyo naguluhan si Ming Shirin, pagkatapos ay agad siyang pumunta sa tabi ni Tianqing para suriin siya. Kahit na sinira ni Master ang kanyang cultivation base, naroon pa rin ang kanyang physical foundation. Hindi magdudulot ng kamatayan ang lamig ng Cave of Reflection, pero ang kasalukuyang sitwasyon ay tila abnormal. Napakaputla ng kanyang balat, parang puting jade, at mas malawak din ang kanyang buhok kaysa dati. Kung wala ang kanyang cultivation base, hindi may iwasang hamina ang kanyang katawan, pero hindi ito dapat hamina ng ganoon kalala. Ano ang nangyayari?